Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin na itong pagsasagawa ng pag-ayuno ay kabilang sa kamahal-mahal na gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay higit na mapapalapit ang tao doon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang pagsasagawa ng pag-ayuno. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay napakalaking mga gantimpala, napakalaking mga biyaya na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang taong nag-ayuno ay walang katapusan na patuloy ang kanyang karangalan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nating lahat, mga kapatid, na isang gawain na mabuti ay dinudubli-dubli ito para sa atin. Ganyan ang kagandahan sa ating pananampalatayang Islam. Kung titingnan natin ang naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adama yudha'af al-hasanatu 10 amthaliha ila 700 di'af. Bawat gawain ng anak ni Adan ay dinudubli ito. Ibig sabihin ay lahat ng mga gawain ng anak ni Adan ay dinudubli. Ang pinag-usapan dito ay ang kabutihan ng mga gawain. Al-hasanatu 10 amsalha. Ang isang gawaing mabuti ay 10 katumbas nito na mga kabutihan. Biruin natin, isang gawain natin na mabuti ay 10 katumbas na mga kabutihan. Dahil dinudubli ito. Yun yung pinakamaliit na pagdubli sa gawain na kabutihan. Ila 700 di'af. Higit pa sa 10 ang pagdubli sa isang gawain na kabutihan hanggang sa abot ito ng 700. Isang kabutihan ay dudublihin ito ng 10 mga kabutihan hanggang sa aabot ng 700 na mga kabutihan. Ila 700 di'af. Dubli-dubli, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jal, sinabi ng Allah, ang kataas-taasan, ang sukdul sa kapangyarihan, illa sawm, maliban na lamang sa pag-ayuno. Lahat ng gawain natin na mga kabutihan, pagbibigay ng kawang-gawa, pagbasa ng Quran, pagpapakain sa kapwa, pagsasalita ng mga kabutihan, dinudubli ng 10 hanggang 700 illa sawm. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa sawm, maliban na lamang sa pag-ayuno. Fainahu li wa ana ajzi bihi. Sapagkat katotohanan na ito, ang pag-ayuno ay para sa akin, sabi ng Allah, at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Anong ibig sabihin na para sa akin? Ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, illa sawm fa innahu li. Maliban na lamang, sabi ng Allah, sa pag-ayuno, sapagkat ito ay para sa akin. Lahat ng mga gawain ng mga kabutihan ay didudubli-dubli. Napakarami, mga kapatid, pero exempted itong pag-ayuno na hindi katulad doon na dinudubli ng 10 hanggang 700. Kasi itong pag-ayuno, illa sawm. Maliban na lamang, sabi ng Allah, sa pag-ayuno, dahil itong pag-ayuno ay fainahu li, sabi ng Allah, ito ay para sa akin.
Ito kasi itong pag-ayuno ay sikreto ng tao sa pagitan ng tao at sa pagitan ng kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasagawa ka ng pag-ayuno, pwede kang kumain, pwede kang magtago na hindi makikita ng mga tao. Pero hindi mo yung ginagawa kasi ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bihi. At ako mismo, sabi ng Allah, ang magbibigay ng gantimpala. Ibig sabihin ito, mga kapatid, ang pagbibigay ng mga gantimpala sa mga gawain ng anak ni Adan, mga kabutihan, dinudubli-dubli ito hanggang sa umabot ng 700. At ito ay ipinagkakatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel. Ipinagkakatiwala ng Allah sa mga anghel. Pero itong pag-ayuno ay hindi na ito ipinagkakatiwala ng Allah sa mga anghel sapagkat wa ana ajzi bihi. At ako mismo, sabi ng Allah, ang magbibigay ng gantimpala nito. Mismo ang Allah. Dahil mismo ang Allah ang magbibigay ng gantimpala, ibig sabihin ay hindi na natin maisip o akalain kung gaano ito kadami. Wala na. Wala na tayong kakayahan para pag-usapan kung gaano kadami o kung gaano kalaki kasi ang Allah na ang magbibigay ng gantimpala. Pati mga anghel ay hindi nila alam kasi hindi ipinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel. Kaya butihin natin mga kapatid itong pag-ayuno, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli, sabi ng Allah. Iniiwan niya ang kanyang pagnanasa. Iniiwan niya ang kanyang pagnanasa. Mayroon siyang asawa, kahit na halal sa kanya ang kanyang asawa, pero iniiwan niya ito. Hindi niya ginagawang gawaing mag-asawa habang siya ay nagayuno. Dahil nagayuno siya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniiwan niya ang kanyang pagnanasa, iniiwan niya ang kanyang pagkain. Maraming mga masasarap na pagkain, pero hindi niya ito kinakain. Mga inumin, pero hindi niya ito iniinom. Sa anong dahilan? Na iniiwan niya ang mga pagnanasa, iniiwan niya ang mga pagkain, iniiwan niya ang mga inumin, lahat-lahat iniiwan niya, min ajli, sabi ng Allah, min ajli, alang-alang sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman espesyal na pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala sa taong nagayuno. Kaya yung pag-ayuno natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang dahil hindi tayo kumakain, hindi tayo umiinom, kundi tayo ay nagayuno. Nagayuno ang ating mga mata, nagayuno ang ating mga tainga, nagayuno ang ating mga dila, nagayuno ang ating mga kamay, nagayuno ang ating mga paa. Lahat ng mga bahagi ng ating katawan ay nagayuno. Ginagawa natin ito alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong isang katibayan sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Sinumang dumating sa araw ng paghuhukom, man jaa, sinumang dumating sa araw ng paghuhukom, bil hasana, na mayroong dalang isang kabutihan sa pamamagitan ng mga gawain, sa pamamagitan ng mga salita, nakalantad man ito o nakalingid, falahu ashru amthaliha, ay magkakaroon ng 10 na katulad nitong mga kabutihan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Samantala yung gawain na masama ay isa lang ang katumbas nito. Pero yung gawain na kabutihan, isang kabutihan ay dudublihin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng marami. At mayroon pang ibang mga talata na tumutukoy na dudublihin ng Allah hanggang sa umabot ng 700 na dudublihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yun, kundi dudublihin pat dadagdagan pa ng Allah sa sino man kanyang naisin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala,
Samantalahin natin ang mga araw na ito, ang panahon na ito. Magbasa tayo ng Quran, mag-memorize tayo ng Quran, magdua tayo, manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi ang ating mga minamahal sa buhay. Mga Muslim man o hindi mga Muslim. Lalo na ang hindi mga Muslim, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga magulang natin na hindi mga Muslim, o ang mga asawa natin na hindi mga Muslim, ang mga anak natin na hindi mga Muslim, mga kapatid natin na hindi mga Muslim, mga kamag-anak natin na hindi mga Muslim, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang kanilang yakapin ang pananampalatayang Islam. Kasi ang mga oras ng tayo ay nagayuno, sa mga oras na tayo ay nagayuno, ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Kaya napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nagayuno. Ang kanyang pag-ayuno ay walang iba kundi alang-alang sa Allah. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.